Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga mainit na mainit po ang nangyari hong pagdinig kahapon po at grabe ho talaga nga namang dito masasabi nating si PRRD po talaga ay kakaiba pagdating ho sa paghahandle ng pagsagot. Dito ho makikita ninyo na nakakapitik siya kahit magalang po ang kanyang mga pagsagot. At sabi ko nga nung pinanonood ko, napaka-humble po nitong mama na ito na dati yung presidente and yet hinahayaan niya na magpasailalim siya sa kamera. At the same time hindi niya kanyang pinayagan na babuyin siya. Napaka-importante nun humble and yet hindi siya pumayag na babuyin siya nung mga congressman natin. Alam naman po natin dyan, lalo na si Congressman High Blood. Kilala niyo yun. Yung parang iniwan ng ilang jowa o kaya ng asawa, kaya parati na lang high blood. Kung kilala niyo si Congressman High Blood, isulat nyo nga dyan. Si Congressman Pariseo, kilala niyo yun. Ito naman po yung quote ng quote. Na feeling niya talaga siya si Misaya. Hindi ko alam kung Misaya o Misayad. Hindi kasi feeling nito talagang siya ang tagapagligtas ng sambayan ng Pilipinas. Hindi kasi sabi niya talagang sino kayo mga DDS? Ilan ba na nyo nahati din yung boto? Kayong mga vlogger, galit na galit sa vlogger. Kaming mga Baptist, ilan ang ulul? Una-una ikaw mga Baptist na sinasabi mo, yung mga Baptist bumoto kay Pangulong Duterte hindi dahil sa iyo. Bumoto sila dahil gusto nila si Pangulong Duterte. Huwag kang piling bayani. Hindi kasi may dyan nagmamagaling dyan na kayo mga Duterte supporter, kayo mga Duterte vlogger, ilan ba binoto ninyo na ilan ba dinala ninyong boto kay Duterte? Hindi ilang milyon ba ang Baptist? Marami siguro, sabihin na natin, abot ng ilang milyon. Ilan ba ang inyong church? Balita ko, wala pa nga daw 6,000, wala pang 10,000 malamang doon sa 6,000, 10,000 na yun, naniniwala lang siya doon, 2. Kaya wag mong sasabihin, si Mocha nga ilang milyon ng followers niya sa social media at alam naman po natin at matindi ang ginawang suporta ni Mocha at ang buong grupo namin nung panahon ni Duterte. Pero pinagyayabang na nanalo si Duterte dahil sa boto namin o dahil sa pagkukumbinsi namin boto. Hindi, wag ganun. Si Duterte nanalo dahil ang taong bayan ang bumoto at nakumbinsi na sila ay bumoto kay Duterte. Hindi dahil sa sino mang tao, relihiyon o whatsoever. People decided to vote for Duterte because they like Duterte. Wag ka na magpakabayani. Di ba? Ganyan talaga nangyayari sa kamera pag mga pilingero nandyan. Tapos meron pang isa. Humabol pa siguro. Hindi, ako feeling ko kasi wala siya nung una nung nakita niya, grabe. Kasi lahat ng channel ng mga YouTuber talagang nirelive yung pagdinig. At grabe bawat live, ang tataas ng views. Siguro sabi niya, pagkakataon ko na ito. Baka makasungkit ako ng butante sa Caloocan. Sabi niya, kasi tumatakbo itong animal na to sa Caloocan So baka makakuha ako ng boto sa Caloocan. Sabi niya gano'n, di ba? Nangyari. Biglang umatras. Napunta dito yung itlog. Papanoorin natin yung bahagi na yan. Kasi alam mo yung pagngiti, pagtawa, yung ganyang klaseng itsura. Yan defense mechanism yan. Kaya masasabi natin na talagang natakot, umatras itong tao na ito kay Pangulong Duterte, di ba? Kita naman po natin na umalis. Papakita ko sa inyo umalis. Diba? Natakot
Panoorin ho natin tong tagpo Tagpo ng isang leon at ng isang... Oh! Panoorin natin panoorin natin itong tagpuan na ito pasok. Go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. Una-una, recycled na po ito. Naano na ho ito Tandaan ninyo, days before the election, nakapag-issue ng waiver at sumagot po ang BPI, sinasabing walang ganyang account, di ba? So, ano na ho ito? Luma na ho ito. Luma na ho itong issue, pero syempre, kailangan siyang sumalit-sumausaw para magkaroon siya ng publicity sa Caloocan. Diba? Kayo mga taga-Caloocan, good luck sa inyo pag nanalong mayor to. Pero wag nyo ipapanalo ito. Ay, naku po, yari ho kayo dyan. Sigurado ako. Kita mo tumatakbong mayor, pero ang kanya pong masasabi nating obsession ay si Duterte pa rin. Talagang hindi naman siya kailangan dyan. Wala naman siya sa mga unang pagdinig. Talagang humabol pa siya. Diba? Siyempre, ayaw patalo. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman. Naku. Na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Naku. Kaya ano po tayo? Kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. Naku. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan. Alam mo, may feeling ako Feeling ko talagang tinimbrehan si Trillanes nitong mga congressman Para, alam mo na, para pumunta ho siya dyan, para manggulo, para siraan si Duterte. Alam nilang galit na galit to si Trillanes kay Duterte. So talagang tinimbrehan kasi hindi naman pagsasalitay niya kung hindi ho siya kung hindi ho siya merong binigyan ng authority ng mga congressman So alam po natin na talagang pinatawag ho siya. Ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po, ito pong... Hindi ho yung prueba Hindi ho yung ebidensya. Sinulat mo lang yan, ginawa mo lang yan. Ang dali-daling gumawa niyan di ba? Ang dali-dali yung gumawa niyan. Maglabas ka ng bank certificate o bank statement para doon sinasabi mong transaction. Sinulat mo lang yan. Anong klaseng ebidensya yan? Ganyan po kababaw ang kamera. Mantakin mo sinulat niya tatanggaping ebidensya. Parang tanga lang, di ba? Mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste, Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay... Yung mga mismong galit kay Duterte, tingnan mo, nakasimangot sa'yo, feeling nyo. Nanggugulo na naman to, sabi siguro. Sa tingin ko. Sa tingin ko, yan ang sinasabi nila. Nanggugulo na naman to. Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po
ano ito, siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Magdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanya istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-cash, no? Tapos itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Alam mo kung patas itong kamera na to, sa totoo lang kung patas tong kamera na to, di sana man lang sinabi nila, asan yung ebidensya ninyo? Saan nyo nakuha yan? Sino resources niyan? Sinong nagsabi sa inyo niyan? Sinong source nyo? Wala man lang na ganun eh. Tinanggap na nilang gospel truth ika nga itong mga pautot ni Trillanes. Mantakin mo, napakagago, di ba? Wala lang, okay na sa kanila yan. Ano, kita mo naman, ginawa lang ng wala. Mas maganda pa nga yung gawa ng AI eh. Parang ginawa ng grade 7 yan eh. Ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy nitong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni... Asan na yun? Hindi, di ba? Alam mo yun? Siguro naman mga kababayan, lahat po tayo meron na, somehow meron po kayong bangko. Imposible o iba sa inyo. Sigurado ako meron bangko. Alam naman po siguro natin yung bank certificate, bank statement. Diba? Paano mo makukuha yan? How are you going to obtain that kind of detailed, mantakin mo detailed transaction? Paano mo makukuha yan? May bank secrecy law. Kahit nga korte, hindi ho basta-basta pwedeng kunin yan eh. Talagang dadaan sa matindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Diba? Dinaig mo pa yung mga kabit nalalaman yung amount ng... Totoo, diba? Dinaig mo pa yung mga asawang mabusisi kung magkano kinikita ng mga asawa nila. At magkano yung inuuwi sa bahay at ginagastos sa labas Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun. Ikaw lang ang confused sa totoo lang. Wala nang iba, ikaw lang. Walang confused kasi una-una wala namang gago na bangko na magbibigay sa'yo ng ganyan. Diba? Anong kalokohan yan? Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya. Na siya, peke daw. Siya na mismo nagsabi, we therefore conclude, peke talaga. Ang gumagawa nito. Yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang
presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Hindi ako naniniwala doon. Di sana siningit ka na nila. Ikaw ang number one pampagulo sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi, come to think of it, yung kanyang logic na pagkakakompetensya, isinisingit daw yung pangalan para alam mo yung masawata yung kalaban daw sa droga. Kung ako si Duterte, ikaw ang pinakamaingay. Ikaw ang oposisyon, talagang naglalahad kuno ng mga makatotohanang akusasyon kay Duterte. Kung ako yun, isiningit na kita. Para itinumba ka na. Di ba? Hindi, this is a serious matter. Di ba? Kung ako yun, talagang sisingit ka. Pero hindi ka naman siningit. Di ka nga dinidemand. Wala nga pakialam sa'yo. Kasi hindi yun nila gawain yun. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain. Inamin niya na. Pinagtagpi-tagpi lang nila. Nanggagaling na. Kanina sabi na, ito, napatunayan na natin na peke. Sabi niya. Tapos pangalawa, sinabi niya, kaya ito, pinagtagpi-tagpi na natin. Sa sarili niyang bibig, napapaghalataan na ginagawa, iniistoryahe lang ito di ba? Ako po. Kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report. Itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Yang. Yun kasi nga, isasama mo sa drug list tapos wala ka namang ebidensya. Pambira ka, Trillanes. Dahilan kasi biniling po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Please proceed, Congressman Teves. May I ask the former President kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi ko pipigilan yan. Kung totoo. Ngayon, yung na-reason dito hindi ko kilala itong taong to. Kita nyo? Sasabihin ba ni Pangulong Duterte yan kung sa tingin niya talagang totoo yung sinasabi ni Trillanes na kakumpetensya sa droga? Hindi niya naman sasabihin yan. Sasabihin niya bang, sige, kung ano. Tuloy nyo, kasuhan nyo na. Alam mo kasi ang taong malinis, ika nga, ang taong nasa katotohanan,
Wala akong takot yan. Kahit ano, kasuhan ninyo. Kasi lalabas at lalabas ang katotohanan sa husgado. Kasi mako-cross-examine dun eh. Yung mga ebidensya. Got his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Naku po, patay tayo dyan. O, eto na. Eto na po, yung babanata ni Duterte ng maigi ito si Trillanes. At muntikan na naihi sa palda ito si Trillanes. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. President? Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Ba't ganyan ang boses itong congressman na ito, no? Pasosyal, si Trillanes is recognized. Pareho sila ni Fernandez. Si Fernandez, siya yung pasosyal na nagko-copy. Yung tipong magsasabi ng mga follow-up question. Yung follow-up. Ito naman, masyado siya, ano eh. Naalala ko yung kanta na to eh. Adlay. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang. And I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin suggested... Di ako sure kung tinanggal siya, pero kung tinanggal man siya kasi nakipagkuntsabahan sa'yo. Di ako sure kung tinanggal siya, pero... ako, feeling ko naman, kung ako si Duterte nga naman, kung makikipagkuntsabahan sa'yo, na maglabas ng mga hindi magagandang at hindi totoong data, talaga naman sisibaking ko rin. Pero hindi natin alam. We're not sure about that. Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts.
of these accounts, no? So ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, well, ano rin yan, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Alam mo, kita mo dito pa lang po alatang halata na po ang target po talaga is impeachment. Obvious na obvious itong mga birada ni Trillanes. Lagi niyang isinasangkot si VP Sara Duterte. Alam mo 'yon, ako feeling ko lang naman, I'm not sure about this. Maybe yan ang deal. Yan ang deal ni Trillanes sa mga congressman. 'Di ba? O sige, entertaining ka namin, sabi siguro ng mga congressman. Entertaining ka namin. Pero ilagi mong idadawit si VP Sara Duterte, ha? Kailangan ipitikin mo si VP Sara Duterte. Kailangan meron niyang pang-impeachment. Kasi si PRRD, sisiraan lang namin yan. Okay na yan Hindi naman tatakbong presidente yan, bawal na Pero si Sara Duterte, siya ang tatakbong presidente na makakalaban ng aming boss. Pag nanalo daw yung boss namin, may bonus kami lahat. Siguradong may iPhone 16 Pro Max mga kabit namin. Pagka nagkataon, no, masarap na naman yan sa pag-uwi namin sa mga sa mga kabit namin yan. Mantakin mo, may dalang iPhone 16 Pro Max sa mga kabit mo. Siguradong babajingjing na naman yan. Kaya tingnan nyo, pinipilit talagang idawit si VP Sara. Thank you very much, Sir, I have to respond to it. This guy President, is with all due respect, I'll have to follow the rules. Ito ang problema dito sa congressman na ito. Napakasira din ng ulo no? Alam niyo kung bakit? May akusasyon yung si Trillanes. Bakit ayaw mong pasagutin yung inaakusahan niya? 'Di ba? Tama po ba 'yun? Inakusahan ka tapos ayaw mong pasagutin. Sasabihin mo may rules. It's unfair. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead? Yan po ang plano nila. Plano po nila yan. Talagang i-on the spot si Duterte na sumayin ng waiver para, alam mo yon, para ibabuo yung kwento nila. Di ba? Kaya lang, hindi hutanga si Pangulong Duterte. Pag alam niya na po, pag condescending yung question or di kaya, pag merong sasabihin that would implicate him. Di ba? Kasi alam mo, sa ito para sa kaalaman ninyo, ang mga abogado magagaling. I mean, ikaw ang nag-akusa. Ikaw ang nagsabi niyan. 'Di ba? Ikaw ang merong pinapatunayan diyan. Why would I give you authority in getting any evidence that would, 'di ba, somehow madidemanda ako? I mean, ako kahit wala akong pera, halimbawa lang, wala naman akong pera, 'di ba? Tapos aakusahan ako na ganito, na tumatanggap, bla bla bla. O kunwari lang, may wetting pa ba? Kunwari lang, hindi ako sure. Tumatanggap yun si Banatbay ng wetting money. Halimbawa lang, kasi hindi yung kapanahon na namin wetting pa Tapos are you willing to sign? Okay? Ikaw ang nag-akusa. 'Di ba? Ikaw ang nagbigay ng nagsasabi niyan. Dapat you should be responsible in presenting the evidence. Don't get it from me.
Di ba paulit-ulit na nangyayari yan dyan eh. Di ba sasabihin niya, pinatay ko yung ganito, pinatay ko yung ganito. Tapos laging tatanungin niya, Sir, may pangalan po ba kayo? Alam mo, ang laging sagot ni Pangulong Duterte, hindi ko na matandaan. Kasi kayo nag-aakusa na mamamatay tao si Duterte. Di kayo maghanap ng ebidensya. Hindi yung spoon feed sa inyo, ito, pinatay ko to, ito, pinatay ko. Even if it is true, which is not true, sabi nga ni Pangulong Duterte, it's hyperbole, di ba? Even if it's true, why would I give you the name of those DDS? Ganun din po yun dito, mga kababayan. I mean, assuming this is true, am I stupid to give you authority na ako ang magbibigay sa'yo? Hindi, ikaw nag-ukus eh. Gago ka ba? Yan yung sinasabi ni Duterte. Kaya nabuisit na siya dito. Ito na yung sagot niya na nabuisit siya. Kaya niya sinabi ito. Tomorrow, will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Nagalit si Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Ito yung angle kung bakit nagalit si Pangulong Duterte. At inambangan niya si Trillanes. At makikita nyo dito si Trillanes, talagang medyo umatraso ang ang tapang eh. Tila natakot. Eto. No? Hindi na makatingin, no? Tatawa-tawa na lang kunwari, pero ang totoo, iba na. Grabe, nangyayari sila dyan. May pakinggan lang natin kasi Please observe proper decorum. We are in proper decorum. Grabe yung mga arte dito magsalita, ano? a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, Hindi, contempt mo. Puro kayo daldal eh. Contempt nyo na. will be implemented regardless of who you are. Bakit hindi Regardless contempt? of who you are. Ay, kala ko ba, We live regardless by of a who set you are. of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. Pwede nyo i-contempt. If I may. Takot kayo eh. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Wala pala kayo, puro kayo forma. Just so that we can put to rest this Eto. issue of Ito yung angle. Ito yung isang angle. Ha? Maganda itong angle na to eh. Makikita nyo dito talagang kung bakit nagalit si Pangulong Duterte. waivers because it's been going back and forth. Panay kasi yung kagatlabi ni Trillanes eh. Medyo nabuisit si Pangulong Duterte dun eh. Ano ba ito? Ba't kagat ng labi? Anong kagat ng labi? Mga ganun si... Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it Eh, no, kumakagat labi eh. Nasagwan siguro si Duterte. Hindi eto, tanong ko sa inyo. Bakit kaya nagalit si Pangulong Duterte dito? Letter A. Dahil sa matinding kasinungalingan na ipinapakalat ni Trillanes. Letter B. Dahil katabi niya si De Lima. Letter C. Dahil nandidiri siya at kinakagat labi siya sa harap. Mga ganun si Trillanes. Kasi kung ako nga naman, kunwari dito, di ba, nasa Japan tayo. Kunwari may makasabay ako sa tren, tapos titingnan ka ng ganyan, kakagat labi. Kung nasa Pilipinas yun, naku po ba, yari sa akin yun.
Hindi, mandaki mo, kagatan ka ng labi ng ganyan, tapos nakatingin sa'yo. Ano sa tingin nyo? Hindi, ako, nagtatanong lang ako. O letter D, all of the above. Gago! Ay, nako, kagat labi. Signed today instead of tomorrow. Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Yun, kumagat na naman. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi ko alam kung nasarapan ba siya doon sa pagsabi ni Duterte na sampalin ko sa publiko. Hindi kasi, di ba? Iba, sinasampal-sampal. Umaganong-ganon, pumapalo-palo pa. Nasasarapan eh. Di ba? Hindi ko alam kung bakit kumagat labi pa siya. At parang kinilig siya. Ito, tingnan niyo. Ayan, Fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Kumagat labi. Sandali nga. Baka sabihin nyo niloloko ko kayo eh. Timing yung pagkagat labi niya eh. Lakihan natin lakihan natin. Yan. Tingnan ninyo ha. Timing yung pagkagat ng labi niya eh. Doon sa pagkasabi niya, sampalin ko sa publiko. Yan ang reaction niya. Trillanes, kinikilig ka ba pagka sinasampal yung ano mo? Tingnan niya. Fourth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Sabay kagat. Sampalin ko siya sa publiko. Timing eh. Timing talaga eh. Ano ba, Trillanes? Kinilig ka ba? Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong gano'n. Chairman. Sampalin ko sa Chairman. Session suspended. Session suspended. Sabit. Ulo. Ano ulo lang yan? Ang babastos ito mga media. Ulo lang yan. Ulo. Tingnan niya ha. Kung papaano ako, feeling ko lang naman. Ako, nagtatanong ako sa inyo. Feeling ko, umatras ang ano nito ni Trillanes dito. Kinabahan ho siya eh. Andan yung mga nakapaligid dyan. Kinabahan ho siya eh. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong gano'n. Chairman. Sampalin ko sa Chairman. Session suspended. Session suspended. Sabit. Yan no, kinabahan no. Tingnan niya. Bigla na siyang umiwas ng tingin eh. Tapos tinitingnan niya yung ano niya, security niya. Kung nasa likod. Hindi, ako tingnan niyo lang, obserbahan niyo. Fine with that, Mr. President? Obserbahan niyo si Trillanes. Focus kayo kay Trillanes. Ano reaction niya? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong gano'n. Chairman. Sampalin ko sa Chairman. Session suspended. Session suspended. No, ganun pa siya kunwari. Akala niya hindi siya papatulan. Diyan, tumitingin na siya. Tinitingnan niya. Sino ba itong mga nakapaligid? Biglang tumingin na siya doon sa ano. Hoy, proteksyonan niyo ako. Ayan
Ulo muna, huwag mo na tatawid. Ayan na, Wala mo na tatawid, wala na mo na tatawid. Ulo. Can we please observe proper decorum? We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be... Ito mga nakapaligid na yan Yung mga naka-gray, I think, mga tao ng Congress, di ba? Pero yung iba, except tong nakasalamin yung mga nakaitim at saka yung nandiyan sa likod, mga parang mga PSG to Siyempre, pa rin po ni Pangulong Duterte. Kaya nga pa na yung lingon ni Trillanes ng gano'n Sino ba mga nakapaligid sa akin? Tingnan nyo. Biglang tatayo na si Trillanes. Pupunta siya doon sa hihingi siya ng tulong doon sa mga congressman. Implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Sorry ho. Tumayo na. Atras na Pinatras na siya ng tao niya Atras ka na muna, sir. Sabi siguro. Nagtago sa likod ng congressman, Ba't ka nagtago dyan? Di na nga nakatingin sa si Duterte. Nagtago ka pa dyan sa likod. Nakikita niyo yung mga naka-uniforme. Ayan, yan yung mga Pero alam mo, mabait pa rin po si Pangulong Duterte dito kasi nag-sorry pa rin po siya sa mga congressman na sinasabi niya kasi na high blood lang daw siya. Kasi ikaw ba naman ang kagatan ng labi? Hindi ka ba na mag-high blood nun? Diba? Kagatan ka ba naman ng labi? Ganun ang ka ba naman? Kita mo, dahil pa rin nagbibideo sa kanya kahit sa camera. Yari kayo, bukas ng bukas, wala na kayo dyan sa camera. Wala na. Pag nakita kayo ni speaker, tanggal na kayo dyan sa camera. Eto na yung bumalik na sila. Ayan. Gago rin din kasi itong Quadcom Pinagtabi pa siguro na albalbaran siya dito kay De Lima. Kasi itinabi pa si Trillanes. Kung ako din yan maalbalbaran ako, katabi ko ganyan Hintayin natin kasi magsosorry si Pangulong Duterte dito Ito naman si Jokno, kain ng kain Pati si De Lima.
Kain ng kain eh. Oh, parang ayaw nang bumalik ni Trillanes. Sabi niya, ayoko na dyan. Hearing is now resumed. Chairman? Yes, FDS. Mr. Chair, may I move with Wait, priority? former Mr. Chairman, President, I just would like to apologize for the unbecoming behavior. Init sa ulo na yun. Grabe, no? Alam mo yan ang isang bagay na grabe talaga si Pangulong Duterte, no? It is accepted, and I hope that the others beside you would also observe proper decorum. Hindi man lang nag-apologize, ano? But thank you very much for your apology. Buti pa si Duterte nag-apologize. The hearing is now resumed. Ayan na po yun. Now Eh. record. The unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. Thank you very much for your apology. It is accepted, and I hope that the others beside you would also observe proper decorum. Kita nyo? So, but Wala, thank you very hindi much for your nagsorry. apology. O buti pa si Pangulong Duterte. Kahit wala ho siyang respeto dyan sa mga nakaupo dyan sa harap, nag-apologize. Ito hong si Trillanes, walang pakialam. Sa bagay, ganyan naman po siya eh. Eto, i-google nyo na lang lahat ng inaway ni Trillanes sa Senado. Kung paano niya binabastos yung mga senador na kasamahan niya dati. Kaya nga sabi ko nga sa inyo yung mga taga-Caloocan eh. Kayo mga taga-Caloocan, pag ipinanalo nyo pa yan si Trillanes, talagang wala na. Yung Caloocan, babagsak talaga yan ng todo-todo. Oh, maniwala kayo sa akin. Mantakin mo ba naman? 'Di ba? Mantakin mo ba naman? Eh dito pala makikita mo na kung sino yung gentleman. Si Duterte, malakas ang dating. Pag nagano, talaga namang alam mo 'yon, strong. Pero marunong mag-apologize. Trillanes, wala. Tae. Hindi totoo naman eh. Nga, hindi ho marunong mag-apologize. 'Di ba? Ano sabi ko nga, dito makikita yung kung sino yung gentleman. Kung sino talaga yung alam mo 'yon, may sincerity sa puso. Wala eh. Ito si Trillanes, tila natakot lang, parang ayaw na umimik. Hindi ko alam ha. Ako, nagtatanong lang naman ako, Trillanes, umurong ba yung yag balls mo dito? Natakot ka ba dito? Naihi ka ba sa salawal mo? Ako nagtatanong lang. Tanong lang naman. Naihi ka ba sa salawal mo dyan sa parte na yan? Kasi muntikan ka na lapitan ni Pangulong Duterte, sampalin ng kaliwat kanan eh. Ako po ay nagtatanong lang, ano sa tingin niyo mga kababayan, ha? Naihi kaya sa salawal ito si Trillanes? O di ba? Nako, kaya mga kababayan, comment kayo dyan at share na itong video na ito ha, pag napanood nyo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka